araw ay may dalang mga posibilidad. Ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Narito po si Pastor Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Complain via Satellite. Anong ginagawa niyo sa mga taong mahilig magreklamo? Lagi pag nakikita niyo sila, may reklamo. What do we do with them? O kaya, tayo kaya yon? Complainers are usually unpopular, disliked, even avoided. But there can really be legitimate reasons to complain. So what do you do with complaints? How do you bring about improvements and changes without being an undesirable person? And by avoiding also the undesirable effects. As we continue to search for that which is true and that which is beautiful about us, and how people can be more like Christ and have life that is more sensitive to the Lord's teachings, how do we handle complaints? Ang ating pong pag-aaral, complain via satellite. Isa pong pagrereklamo na kailangan ay gumagamit tayo ng technology. How do we complain? We complain via satellite. Heavenly Father, we pray for a simple message coming from you alone. We have gathered not to hear a human voice, but your voice. So we ask you, Father, to be our speaker. Use your servant as your footstool, but lift up only your name. And we pray, Father, that you may not only bless us, but you may also turn us into blessings for other people. Mga Panginoon, payapain niyo po aming loob. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, iwinawak namin anumang bagay na makasasagabal sa pagdalo na iyong pagpapala sa amin. We reject and rebuke all presence of evil and all works of evil. And we ask you, Holy Spirit, to enable us, empower us, anoint us to see and to hear and to become. Lord, we praise you. We ask you to speak before your people. Take over this gathering. You are our God. You are our shepherd. Lead us. Teach us. In Jesus' beautiful, precious, and powerful name. Complain via satellite. Ibig sabihin po, kung meron tayong mga complaints, complain to God. Ano ba yung satellite technology? Nagbi-beam ng kung ano mga signals to space, something catches it and sends it back to Earth, na imposibleng mangyari without this kind of gadgetry. So, ganun din po, kaya sa kausapin natin ng mga tao directly, mga complaints natin sa kanila, ba't di natin padaanin sa Diyos? Bakit hindi natin i-beam kay Lord through prayer and let the Lord beam it back to the person that should hear it and let the Lord work? Why pray via satellite? Why complain to God? First and foremost, because God always hears. God hears. Nakakapakinig ang Diyos. God hears technically. Yung sound waves nakakarating sa Kanya. In fact, even thought waves can reach God. Kahit wala pang sound, nalalaman niya. Jeremiah 23:24, Can anyone hide in secret places so that I cannot see him? Declares the Lord. Do I not feel heaven and earth? Declares the Lord. So napakahalaga. May maililihim ba sa Diyos? Wala. God always hears our prayers. And God can hear even our complaints. So God hears technically, but more than that, God hears essentially. Hindi lang niya nadidinig yung sound waves, nalalaman din niya yung laman noon. God understands you. God understands your complaint. And nicely, God also understands the object of your complaint. Kung meron po tayong reklamo, halimbawa, may reklamo kayo sa asawa nyo, lagi na lang siyang sinasabihan nyo, wala namang mangyari, nakakainis na tuloy kayo, gumugulo lang, bakit di nyo paratingin sa Diyos ang inyong reklamo?
Because when you complain via satellite, when you complain via God, first of all, God hears you all the time. Then, God understands you and your complaint. Naiintindihan niya where you're coming from. Naiintindihan ni Lord yung context natin, yung situation. And then, there's an added bonus. God also understands the person you are complaining about. Kasi kung minsan, kung may reklamo tayo sa isang tao, masyadong bias yung paningin natin, one way, it's important that God hears it. Because God will hear even our biases, and God understands how to appropriate that complaint to the right person in the right way. And what's so beautiful about making our complaints to God is that God understands us despite our lack of eloquence. Kuminsan, dahil hindi tayo magaling magsalita, pag nagreklamo tayo sa ating kapwa, hindi tayo naunawaan, naiinis pa sila, dahil hindi natin naipabatid yung talagang gusto nating makarating sa kanila. Sometimes lack of vocabulary, lack of skills in speech, become a problem. Pero si Lord, kahit na nga hindi natin i-verbalize, iniisip pa lang natin, naiintindihan na niya, alam na niya, therefore, naiintindihan niya. Kahit pala nga isang halinghing, o isang himutok, o isang daing, ay naiintindihan na ng Diyos ang lahat-lahat ng ibig sabihin. Because God transcends time and space. Na kahit na balay-baligtad yung pagsasabi natin, hindi logical, naiintindihan niya. Pero kung tao lang yung kausap natin, the moment you're not able to present it well, then you have a problem. Nakikita natin na hindi tayo naiintindihan. So, it's not what I said, it's what you thought I said. You think only that it's a problem, but it is not. But we can solve this. Napakarami na pong tao ang nagtangka na ayusin ang isang problema, kinausap yung taong sa tingin niya ay problema o source noon, o accessory ng problema, kasi hindi siya naintindihan, lalong dumami yung problema. So why don't you bring the message to God? Because God understands you, God understands your complaint, and God understands even the object of your complaint. 1 Kings 8:39, you alone know the hearts of all men. Walang maililihim sa Diyos, alam niya ang ating puso. Kung tao kuminsan, nakapwa natin, yung pinagdadala natin ng reklamo, halimbawa may reklamo ako person A, sasabihin ko kay person B, pero dahil kampi sa akin si person B, and person B doesn't understand the entire problem, person B doesn't know everything, then ang tendency, kumampi na siya sa akin. Pero hindi naman tayo kakampihan ng Diyos kung mali tayo, kasi naiintindihan niya yung situation ni person A, naiintindihan niya yung situation natin, alam niya kung hindi lang tayo eloquent magsalita, alam niya kung may bias tayo. Therefore, God is the best person to receive our complaints. Why else? Why should we address our complaints to God instead of to men all the time? Because people do not always hear. Kumisan technically, they really cannot hear. Maybe they are distant. Malayo. Walang telepono. Walang cell site. Malayo. Hindi ka madinig. People don't always hear. Or even if they can hear, people don't always want to hear. Especially if it's a complaint. Pag sinabi mo, alam mo, halika, pag-usapan natin yung mga reklamo ko tungkol sa'yo, iiwasan ka. Ayaw. O sige, 10 seconds lang. Magmamadali ako. Kasi pa niya, ganun. Or people don't always understand. They will probably hear, but they will never understand. Why? Because we all use codes when we speak. Kung minsan, tatanong mo sa tao, o saan ka pa pupunta pagkatapos nito, usapan natin, sabi niya, wala naman, dito lang. Tinatanong mo, saan ka pa pupunta? Ibig ko sabihin, alis na. Dahil may gagawin ako, pero coded yung language natin, hindi tayo naintindihan. That's why there's a lot of communication problems. So people may not always understand, or people may not always want to understand. But there's one thing sure, nobody loves a complainer. So kung kayo reklamo ng reklamo, matatawag ka pang nagger. Nagger naman yan eh. Tawag ng mga anak sa nanay nila, nagger. No? So, nobody loves a complainer. Pero eto ka ngayon, may legitimate complaint according to your point of view. Kaya sabi ka ng sabi, ang mahalaga, brothers and sisters, complain to God. Di ba sabi nila, isumbong mo kay Tulfo. Isumbong mo sa Diyos. Napakahalaga sa kanya, intindihan niya yan. It's important because God always hears. Why else should we complain via satellite? Of course, by now we know that God is the satellite in this metaphor. Because God not only hears, but God can talk to people.
God can talk very, very powerfully to people. God has infinite, powerful, and effective ways in dealing with people. What we can say, God can always say better. So let God, in His perfect, beautiful, and powerful way, present the complaint to the recipient. Definitely, nobody can present it better. Kung minsan nagkakagulo ang mga tao dahil doon sa second party, yung nasa go-between. Sabihin mo naman kay ganyan, ganyan. Ito naman taga-sabi mo, mali-mali ang pagsasabi, lalong gumugulo. Siyempre, may point of view din siya May bias din yan. Kung minsan, inuutusan mo magsabi, pero yung sasabihin, contradicting sa kanyang self-interest, iibahin niya, isasabihin niya. Pero kung kay Lord mo pinasabi, kahit kung minsan ang pangit-pangit ng terminology mo, mapapaganda na niya pagka siya na nagsabi. Kahit ang gulo-gulo ng iyong presentation, maipe-present niya ng maayos kasi siya'y Diyos. Naranasan niyo na ba yan na kung minsan may tao, ang pangit ng salita niya na binitawan para sa iba, pero dahil kayo diplomatic, dahil kayo skilled, dahil kayo mayroong malasakit, nung ilipat niyo ang ganda-ganda na ng salita, hindi sila nagkagulo. Pero naranasan niyo ba na nung lumipat sa inyo yung magandang salita, pumangit, nagkagulo sila? It can happen. Most of the time, that's the way it is. Pag lumipat-lipat na ang balita, pumapangit. Nadadagdagan ng controversy, nadadagdagan ng bias noong tagadala ng balita. Pero kung si Lord ang nagdala, edi napapaganda pa niya. God can talk to people in your behalf. You believe He can do that, church? Yes, God can talk to people in your behalf. What you can say, God can always say better. So, you are spared the difficult task, and also, the person that receives the message is spared needless pain na dahil pwedeng makos lamang ng ating maling pananalita o kakulangan ng skill. What's more, when we present our complaints to God, especially complaints about other people, God can also assess and filter your complaints. Pwede niya masabing yan, makino-complain mo, hindi naman talaga yan something to complain about. And God can talk to you also when you talk to God about your complaint, and then bago ka pa magalit ng magalit, nagkakaroon ka na ng pagbabagong loob dahil kinausap ka na rin ng Diyos dahil nakikipag-usap ka sa Kanya. The object is spared needless pain and trouble, and everybody ends up happier. So, complain to people through God. Complain to people via satellite. However, in the few cases when you know in your heart that God likes you to bring the complaint directly, person to person, that you are going to be God's channel and spokesperson, speak in a godly way. Meaning godly dapat ang motive when we speak. That when we complain, it's really because we're looking for solution. Naghahanap tayo ng solusyon sa mga problema, hindi para lait-laitin ang isang tao o para siya ay sisihin o para dalhin sa kanya yung sisi, kundi talaga naghahanap tayo ng tunay na solusyon. Madali namang malaman kung yung tao ay gusto lang manisi, gusto lang magreklamo, o naghahanap talaga ng solusyon. So, godly means a godly motive, a godly reason, and a godly way of speaking. That we prevent people from being embarrassed needlessly, that we do it in private. Mahalaga yung ganung mga bagay. So, God can talk to people. That's why we should complain via satellite. God can hear. That's why we should complain via satellite. And what's more, we complain through God because God can empower people to improve. You cannot do it. And even if you can help people improve, you cannot do it as well as God can. And God can change situations. It's important that we bring the case to God's court. Hindi ko papakahabaan sapagkat napakadaling maunawaan. As we celebrate a new year, as we begin a new year, it's important to be less of a complainer than we were before. Then we will be more likable. And people will be relaxing in our presence more. And then we will be happier. And we can cause more happiness in other people's lives. You have complaints. Maraming reklamo Ang daming mga asawa, ang daming reklamo sa kanilang spouse. Yung iba masyadong personal, hindi masabi. Sabihin niyo sa Diyos. Mga magulang na may complaint kayo sa inyong anak, hindi kasya ang sustento, nahihiya naman kayo kumisang sabihin niyo sa Diyos.
Mga anak, sakal na sakal kayo sa inyong magulang, hindi nyo masabi, sabihin nyo sa Diyos. May ugali ang isang tao, kahit ano lang punang gawin mo, hindi pa rin magbago, ba't di Diyos ang kausapin nyo? Bakit siya? Pwede nyo namang i-present yan. Brothers and sisters, present your complaints to God. For assessment. Para ma-assess. Kasi pag nagre-reklamo tayo sa Diyos, kasama rin yung Lord, tama nga po bang magreklamo ako? Tama po ba ako sa aking point of view na ito? I-correct nyo naman po ako kung mali ako. Kaya sa inyo ko na unang sinasabi. Kung may reklamo ka tungkol kay person A, sinabihan mo si person B, kakampi mo yon, galit din siya kay A. Sabi agad nung tama ka. Talagang masama yang si A. Susulsulan ka agad. Kung Diyos ang pinagsasabihan mo, very objective, walang kinakampihan kundi yung tama, at dahil nakikipag-usap ka na rin lang, hindi naman imposible sa Diyos, kausapin ka rin in return, and then nako-correct din tayo. Psalm 139, verses 23 up to 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Lord, suriin niyo naman ako. Mali po ba ako? Tama po ba ako? Hetong reklamo ko tungkol sa aking wife, tungkol sa aking husband, tama po ba ako? Nasa lugar ba ako magreklamo? O baka naman mali ako? And then of course, the Lord will answer you, because the Lord answers prayer. We just have to have the ears to hear, and the eyes to see the answers of God. Napakarami ng nasayang na pa oras, damdamin, luha, sa pagrereklamo nyo doon sa taong nirereklamuhan nyo. Ang nakakahuyan lang kung minsan away, misunderstanding, so you live up worse than before. Imbes mas tol, mas lumaki pa yung problema. Why do that when you can present your complaints to God? So, you present your mga reklamo, your complaints to God for assessment, and for refinement, and for filtration. Maybe the Lord will speak to you and say, itong area na ito, tama mag-complain ka according to these verses, blah, blah, blah. Itong area na to, medyo unreasonable ka na dyan. So, atras ka dyan. Hindi ka dapat nagre-reklamo sa area na yan, unawain mo siya, etc. And then, you present your complaints to God for transmittal. Kasi kung minsan tayo, naranasan nyo, ba? Nagte-text kayo, tapos na-send nyo na, mali pala yung na-send nyo. Kaya lang, lumiit na yung sobre. Na-send na. Paano nyo pababawiin? Hindi kaya noong machine na magmalasakit sa inyo. Huwag mo na itong isend. Mainit lang ang ulo mo, kaya mo sinasabi yan. Pag lamig ng ulo mo, magsisisi ka. Kung sa Diyos tayo nagre-reklamo, natuturuan niya tayo, be patient, sleep over it, pray about it. So, siya mismo, hindi niya mo na isisend. Kasi meron siyang disposisyon. Hindi katulad ng mga ninanakaw-nakaw na cellphone. Wala yang disposisyon. Nagkamali ka lang ng konti kung kanino na napunta yung message. Lalo kung love message. Tapos iba yata ang tawag mo. Di ba cutify ako? Bakit ito ay si Popsicle? Nabisto ka na. Pero ang Diyos, hindi niya itatransmit agad yun kasi sabi niya, hindi ito ang tamang panahon. Pero kung tama na, alam niyo maganda, kayang kausapin ng Diyos ang bawat tao. Do you believe that? So yung kinakausap nyo na ayaw makinig sa inyo, ba't di nyo na lang ipakausap sa Diyos? Alam nyo, kahit sa church, pag meron tayong malaking need, and we need a dramatic amount of funds, I don't talk to people na pwede ka mag-donate. Pwede ka mag-donate. No, I said, Lord, sino ba napipili nyo mag-donate? Kausapin nyo na lang. And then people call me up, people show up and say, 2 araw ko na kayo naiisip, Pastor. Meron ho bang kailangan ng church? Meron ho. Magkano ho? Eto. Talaga ho yan ang burden ko. Talaga akala nyo. It works. You know why? Because God listens to us and God can speak to people. Hindi ka pa nagmukhang cheap, nahihingi ka kung kani-kanino. Dahil siya pang nakapili. At ikaw naman, kinakausap ka ng Diyos, pwede mo ba siyang ignoren? Kahit naglilinis ka ng kuko mo, nagtatantad ka ng sibuyas, kinakausap ka ng Diyos, hindi pwedeng mawala yon. Magising ka't makatulog nandun, hanggang di mo sinusunod, di ka matatahimik. Kung sinasabi mo sa Lord, Lord, turuan niyo naman yung asawa ko maging thoughtful. Mula nung napangasawa niya ako, nalimutan na birthday ko. Nakakahiya naman sabihin kong happy birthday to me. Nakakahiya naman sabihin kong birthday ko ngayon. So, paano ba yan? Diba? So, kausapin niyo ang Diyos. Lahat ng areas of unhappiness na nakakahiya namang i-demand.
Kausapin niyo ang Diyos. Kasi pwede niyang kausapin yung tao na yun. Kaya niyang ipakita yun. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Let God, in His way, present the complaint to the recipient. Kasi pag ang Lord ang nag-present doon sa tao, eto ang reklamo ng asawa mo. Kasama na rin ang pagbibigay ni Lord doon ng kapangyarihan at kakayahan para niya matupad yung dapat niyang gawin. Para niya magawa yung tama. So ang Lord hindi lang nagbibigay ng information. Pag ibinigay niya yung information, kasama yung kapangyarihan para magamit mo yung information. Dahil para ano't nalaman mo na wala ka namang palang empowerment. The Lord's ministration is complete. And when you do that, when you bring your complaint to God, assist the recipient through prayer. Papanalangin mo. Bakuran mo ng panalangin. Kasi siyempre, binubugaw-bugaw naman ng mga diablito sa paligid niya yung message para hindi niya maintindihan, para gumulo na naman. Sisirain na naman ang loob niya na sundin ang kalooban ng Diyos. Because the work of the devil, he comes to steal, kill, and destroy. Kaya gagawin niya lahat ng paraan para masira na naman yan, para gumulo na naman ang buhay nating lahat. Kaya kung meron kang ate na pagkasungit-sungit, hindi mo naman masabi, ate, ang sungit mo. No? So, Lord, ipakita niya naman sa ate ko ang kasungitan niya. Kaya ba yun ng Diyos? Of course, kaya niya. Kung gusto mo, mananaginip pa siya, colored pa. 3D, THX. No? Para lang makita niya ang kasungitan niya, kaya yun ng Diyos. Pag meron tayong mga ganyang, lalo ang reklamo natin tungkol sa personality ng tao, kasi mahirap palitan yan eh. Kung ang complaint lang natin, para yatang maalat ang sinigang mo ngayon, madali naman baguhin yun eh. Pero kung ang lagi mo kino-complain, bakit ba lagi kang nakasimangot? No? So, hindi mo, sasabihin sa'yo ng tao, bakit? Lalo kang sisimangutan. O kaya, tumingin ka sa iba kung ayaw mo ng view, etc., etc. Kung Diyos ang nagsabi sa kanya, iha, ngumiti-ngiti ka, paano niya tatanggihan ng Diyos? Nagkakamali tayo kumisan. We communicate directly with people, and we can do it via satellite. God hears us. God speaks to people. Beautiful way to make changes in our lives. But of course, hindi lahat Diyos ang gumagawa. Meron ding tayo yung magsasalita talaga. Tayo rin talaga ang magiging instrument ni Lord para mapadarating sa tao yung mga reklamo natin. Pero remember, kung tayo yung tool, we should do it in a godly way. As we've already mentioned. Polite, kind, considerate, godly, nice, gracious. Then I have no doubt that the Lord's work will be achieved through us if we will do it God's way. So, assist the recipient with prayer. Assist also the recipient with encouragement. Gusto pala natin siya maging cheerful. Tayo na unang napapakita na cheerful tayo without saying a word. Our actions can speak infinitely more than words can say. And most of the time, our silence can be the best speech. That we can reach more people by being silent rather than talking all the time. And of course, we should assist the recipient through all other means that God teaches you. Wait upon God and be patient. Ask for wisdom, which complaints, which suggestions, which directions should be via satellite, and which should be directly served by you. Kailangan lagi natin ng decision. Alam niyo, yung kakausapin niyo lang isang tao, pinagpe-pray dapat yan eh. Lord, kakausapin ko po ba? Yes. Ngayon na po ba? Later. Kasi hindi naman kung tama ang isang bagay na gawin, tama na lagi kahit anong timing na lang. Most of the time, the timing can be more important than the act itself. Kaya mahalaga rin yung timing. Humingi tayo, Lord, ito na po ba yung time? Why? Because God is the God of time. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3, for everything there is season, and a time for every matter under heaven. May oras ang lahat ng bagay. May tamang gawin na mali ang oras. Kaya dapat sinasabi natin yan sa Panginoon. Lalong-lalo yung mga bagay na ang kinalaman ay pagbabago ng isang puso, pagbabago ng ugali, pagbabago ng mga habits, mas mabuting sa Diyos paraanin. Anong sabi ng Lord sa Ezekiel 11:19 tungkol sa buong bayang Israel? I will give them an undivided heart and put a new spirit in them. I will remove from them their heart of stone and give them a heart of flesh. Na nakita ng Panginoon, hindi na pwedeng mga repair lang to, hindi pwedeng counseling. The heart is so hard, it has become like stone. So the Lord will do a surgical procedure
Take away that heart of stone and replace it with a heart of flesh. So kung yun ang problema natin, dahil ang mga kasama natin bato ang puso, no amount of complaining will help. It will only worsen things. So bring the case to the Lord because He is the surgeon. He is the healer. Then, in the process, you will make yourself less irritating. You will make yourself more likable. So minimize complaining to people. Complain via satellite. It's very crucial to appreciate this truth. Let the satellite assess your complaint. And should you receive a return to sender message, take it. Masasabi naman natin, alam nyo ang puso natin, mga kapatid, kung tayo ay talagang naghahanap ng katotohanan sa Lord, magiging sensitive. At Lord, baguhin niyo po ang nanay ko, biglang bumalik, Iha, ikaw muna magbago. Naintindihan natin, oo nga pala. Pero pag nag-return to sender yung ating mga message, tanggapin nyo. Huwag magtampo sa Diyos. Tanggapin. Most of the time, we always assign the blame to other people and other things, and we are the manufacturers of our own sorrows. For instance, merong isang tao, may ugali siyang naiinis kayo. Pero meron din naman natutuwa sa kanya. So kahit nakakainis talaga yung ugali niya, may problema rin kayo. Dahil bakit kayo naiinis? Ba't yung iba hindi? Bakit yung inis na inis kayo kung isang kapatid, may barkada rin siya na gustong-gusto siya? So may problema rin tayo. Bakit natin siya ayaw? Hindi lang dahil siguro siya dahil ka ayaw-ayaw, kundi talagang meron din tayong problema na hindi tayo makaibig ng kapwa natin dahil gusto natin mag-shoot sila sa ating mold. Gusto natin, kung anong gusto natin, yun din ang gusto nila. Gusto natin, sunod-sunuran sila sa ating mga kagustuhan, para natin silang clone. Kaya para natin sila magustuhan, kailangan sumunod sila sa atin. Therefore, meron din tayong problema. Think of the people you don't like. Why don't you like them? It's because probably they do not do things the way you want them to do things. In other words, gusto niyo silang i-dominate. Gusto niyo silang kontrolin. Hindi niyo sila nakokontrol. Kaya ayaw niyo sa kanila. Kaya tayo rin ang may problema. Kaya mahalaga, ipinapa-assess natin kay Lord Lord, tama po ba ako mag-complain? Kasi si Lord din naman is the God of justice. Kung talagang dapat mag-complain, dapat naman talaga itama. Alam na namang itolerate natin yung wrong. But most of the time, before assigning the blame on other people, we should look into our hearts and say, am I really the problem? Because most of the time, we are the problem. Let the satellite assess you. And by sending your complaints via satellite, you also submit yourself and your heart to the same satellite. Mga kapatid, alam mo dapat kong sabihin sa inyo ngayon, first Sunday of the year, have a happier New Year. Masasabi niyo ba yan sa inyong katabi with feelings? Hindi lang happy, happier. No? Have a happier life. And you know how you can do that? Complain less. Maawa naman kayo sa mga tao na lagi niyong nirereklamuhan. Kasi kung minsan meron kang reklamo, ang bigat-bigat ng iyong puso. So para mo pagaanin, tatambak mo sa iba. Ang gaan mo na, nasabi mo na Nung makita mo siya naman yung lupay-pay. Kasi sa kanya nalipat. Mangingiling naman kayo ng reklamo. May mga tao ting makikita mo may reklamo. Well, of course, legitimate naman ang reklamo, pero wrong timing. Kaya tuloy, kahit tama yung complaint, ayaw mo nang pakinggan. Sabi mo, tao naman yan, puro reklamo. Mag-assess tayo sa sarili natin, tayo ba yun? Lagi na lang nagre-reklamo. At kahit tama yung dapat ipagreklamo, wrong yung place, wrong yung time. Dapat suriin. Sino dito ang may mga reklamo sa buhay? May reklamo. O, tinatanong na ngayon, pwede naman kayong sumagot, ha? May reklamo kayo, no? O, sino pa? Yung iba wala? Are you mga contented cows? Mga paradise ang buhay, wala akong reklamo? Sino sa inyo may reklamo tungkol sa family member? Mga may reklamo sa biyanan. May reklamo sa asawa. Alam nyo, kuminsan, nasasabi sa kaibigan nyo, hindi masabi sa asawa. No? So, maraming ganun, lalo sa mga personal needs nyo, hindi masyado namimit ng asawa. Akala naman ng asawa, siya is si Don Juan. Yun naman pala, hindi. No? Hindi mo masabi. Alam nyo, sasabihin natin ngayon, para hindi kayo laging nagiging mukhang reklamador, ma-achieve nyo yung purpose, Diyos ang kausapin nyo.
may mangyayari pag sa Diyos ka nakipag-usap. Let's bow before the Lord. Mag-isip-isip tayo. Ano ba mga reklamo ko sa buhay? Suriin natin ang ating pamamaraan sa pag-handle ng mga reklamo. Tinatalak-talakan mo ba yung asawa mo? Binubunga-bungangaan mo? Para kahit man mamalat ka na, di naman magbago. Di useless. If a system doesn't work, you've got to change it. Lagi ka na lang nagbubunga nga sa iyong mga anak, di rin magbago. Di useless. Napapasama pa ang iyong image. Iniiwasan ka na ng tao dahil kareklamo mo. So useless. Change ways. Talk to God. Complain via satellite. Right now, let's talk to the Lord. Hingin natin sa Espiritu na ipakita sa atin kung tayo ba tong complainer na mali ang paraan. At humingi tayo ng kakayahang makita ang tama. How we can make life easier. By complaining to God. Legitimate ba ang complaint nyo? Siya ba talaga ang problema? O pinipilit natin silang maging tayo? May problema tuloy. Nagkukulang ba tayo ng pagtanggap sa ating mga mahal sa buhay? Na ang tingin natin sa relasyon natin sa kanila is a reformatory institution? That they should reform to suit our taste. But do not forget that relationships are havens of rest. Na tayo merong walang patakarang pagtanggap. Lalong-lalo sa pamilya. Permanent fixtures of our lives. Ang mga reklamo ba natin ay unkind in the sense that we oppress people who have to hear our complaints all the time? Nagiging ba tayong unkind to others na mapagaan lang natin ang ating loob? Pinapahirapan natin ang loob ng iba sa kareklamo natin kahit maling lugar, maling oras? Sobra ba tayong selfish? And yet, in all this, God is present. But sometimes we forget that He is God even of our complaints. That He is God of our problems and ways and means. Heavenly Father, we thank You that You hear us. Nagpapasalamat kami lagi kayo nakikinig sa amin. At di nyo na lang naririnig technically, Lord, na uunawaan nyo pa. Salamat at naaalala namin na maaari kaming magbulalas ng mga sama ng loob namin sa inyo. Salamat at ipinapaalala nyo, Panginoon, na yung mga taong kakausapin namin at kinakausap, ay pwede nyo rin kausapin. At mas mabuti ang magiging bunga. Ituro nyo nga po sa bawat isa sa amin. Kung aling mga reklamo ang dapat naming diretsahang sabihin sa aming kapwa, at alin yung marapat na paraanin sa inyo. At habang nagrereklamo kami tungkol sa aming kapwa, ituro nyo rin sa amin, Panginoon, ang mga sarili naming kakulangan at mga pagkakamali. Baka naman kaya kami nagrereklamo ay pinipilit namin maabot nila ang mga pamantayan namin. Panginoon, kung nilikha mo kaming magaling, matalino, mahusay, nawa ito yung maging dahilan para kami naman yung magmalasakit at maawa sa mga taong hindi ganong kahusay. At hindi namin paghanapan na lagi silang magsikap na abutin kami. If You have gifted us, O Lord, with such high standards, teach us to use those high standards to be of service to people around us, not to oppress them, especially those who are not as gifted and who cannot possibly meet such standards. Teach us to be kinder and nicer. Turuan mo kami, Lord, na lalong maging mapagmalasakit sa kapwa. We know, O Lord, that to whom much is given, much is required. So kami na binigyan mo ng karunungan at pangunawa, turuan mo kaming abutin yung mga hindi nakararating doon. Turuan mo kaming bumaba, hindi pilitin silang tumaas sa hindi nila maaabot. Turuan mo kami, Lord, na maging humble at kilalanin na anumang mga gifts na binibigay niyo sa amin, ibigay niyo lang. Hindi dahilan para kami maging mapagmataas, mapang-insulto ng kapwa, kundi para kami lalong maging matulungin. Siyasatin mo ang puso namin na mahilig magreklamo. Dahil kaya ito, Panginoon, sa sobra ang aming pagmamahal sa aming sarili.
because of too much selfishness. Teach us, O God. Meanwhile, teach us also to properly complain about things that should really be corrected, so that your justice and righteousness may prevail. But give us the discernment, give us the wisdom to know the difference between two such things. Ang aming dalangin, Panginoon, lagi naming maalala na nariyan kayo. That we don't have to solve all of these problems and worries and concerns single-handedly, because you are there to help us. That we don't have to solve it all the time using our way, because you have a more infinitely better way. Turuan niyo kami, Lord, to air our complaints through you. Dahil alam namin, Lord, kahit hindi naman namin sabihin, alam niyo na. Wala kaming naililihim sa inyo. You know our hearts. Teach us. Teach us. Brothers and sisters, while heads remain bowed before the Lord, I want you to pray for people that you're always complaining about. Ask God to give you more compassion, kindness, and understanding for this person or persons. And pray for these persons. Pray for their well-being. Pray for their fulfillment. Pray good prayers for them as the Spirit leads you. And the next time around, if you want to complain about people, pray to the Lord. If you like to complain about systems that must be corrected in a professional setting, then it's all right to complain. But it's about character of people, especially people close to you. Bring your case before the Lord. He can do what you cannot. Pray for people right now. Let's spend some silence. And pray for people that you complain about. Pray positively. Pray beautiful thoughts. Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang Complain via Satellite. Kay gandang masdan kung ang lahat ay mayroong ngiti at may galak, kusang maglalaho ang galit sa mundo, bawat bansa mayroong pagkakasundo kay ganda ng mundo. Lahat nagmamahal, sa kapwa ang pagtulong ay laan, walang maghihirap o magugutom man at kay saya. Kung bawat tao ay malaya kay ganda ng mundo. Sana'y magkaisa tayong lahat sa wika at sa layunin. Kapayapaan ay makakamtahan, nais yan ng Diyos sa atin. Sana'y matagpuan nating lahat mundong walang lungkot o hirap man, manampalataya, manalig ng lubos, lagi
sa Diyos. Kung yan ang ating gagawin, kay ganda ng mundo. Aking nadarama, may katuparan din lahat ng ito. Sa Diyos magmahalan tayo, kay ganda ng mundo. Para sa'kin at sa'yo, kay ganda ng mundo. Kay ganda ng mundo. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka. Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito'y ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang gabi po at mabuhay ang Panginoong Hesus.